Hello everyone! From Philippines to China, it's Belle and Lian. Woo! So look at my background guys. It's a backyard series. Nandito tayo dito sa old house nila Lian kasi ang daming mga gulay na tinanim nila Loye at Uncle talaga at sobra nakaka-enjoy pagmasdan talaga kasi ang magandang klase at ang tataba nila guys, ang tataba ng mga itinanim nilang mga gulay at talagang perfect na perfect talaga at ang sarap ng i-harvest. So samahan niyo ako sa pag-harvest ng iba't ibang klaseng gulay dito at ipapakita ko din kung ano-ano yung mga itinanim nila dito guys. Ayan, so kung nakikita niyo yung background ko guys, ito yung mga Chinese cabbages. Ayan, eto guys, medyo malalaki na pero ito medyo maliliit pa kasi medyo siguro late siyang tinanim. Ayan. Pero itong cabbages guys, okay siyang i-harvest this coming autumn. Ayan. So hindi pa siya nagpo-form. Alam mo yung Chinese cabbages, 'di ba? Magpo-form siyang ganun. Parang din lang yung sa cabbage na bilog. Sa ngayon, nakabuka ka pa. Siguro 1 month more to go bago siya mag-form. Ayan. So samahan niyo ako guys kasi hindi lang cabbage ang mga nandito guys, marami pa iba. Let's go! Bago tayo magsimula sa pag-harvest guys, gusto ko muna ipakita sa inyo itong kabuuan ng backyard. So as you can see guys, talagang minaximize nila Loye at Uncle ang pagtanim dito sa backyard para sa ganun ay masulit naman itong taon na ito. Bali, pangalawang beses ko nang pagpunta dito. So nung unang pagpunta namin ay nag-harvest kami ni Loye ng mga kamatis kaya hindi ganun karami ang mga bunga ng kamatis sa ngayon. Ngayon guys, mag-harvest tayo ng konting talong. Ganon din itong mga talong. Bali, nagpunta na kasi si Loye nung nakaraang araw at hinarvest yung mga malalaking bunga ng mga talong. At itong mga natitira, medyo maliliit pa siya at lalaki pa ito guys, kaya konti lang ang aking kukunin. At ito naman ay cucumber guys. Medyo wala pa siyang bunga, namumulaklak pa lang. Ito naman ang mga sili guys. So, ito ay mga siling haba. So, bali dalawang klase ang itinanim nila Uncle at Loye dito. Ang maanghang at hindi maanghang. Talagang dinamihan talaga nila ang pagtatanim sa ngayon dahil isa ito very useful na kanilang ginagamit sa restaurant guys at for consumption din. So nakakatuwa talagang pagmasdan ng mga bunga guys at ang sarap i-harvest. Dito naman sa side na ito may dalawang klaseng gulay, parsley yata ito and sa kabila naman ay spinach. Dami talagang na klase-klaseng gulay dito na dito ko lang talaga siya nakita. At ayun, ang hirap i-recognize guys sa dinami-rami ng kanilang gulay dito. Ito naman yung mga tanim nilang mga mais guys. So may 5 linya dito, meron din sa kabilang side at sa harap. So as you can see guys, ang gaganda nilang tignan. At again, hindi sila gumagamit dito ng kahit anong fertilizers dahil ang tataba ng lupa dito guys. Palaging akong binibigyan ni mama ng ganitong klase ng prutas guys. I'm not sure kung meron sa atin itong klase ng prutas na ito guys. Hindi siya pwede. Meron kasi siyang parang amoy na parang it's so strong. And since sabi ni mama sa akin na napakasustansya nito, go! Kinakain ko. Medyo sweet siya, medyo sour. Sweet and sour yung taste. Ngayon, itong mga beans naman ng ating i-harvest. So, pangalawang beses ko nang nag-harvest ng mga beans guys. Nung una, nag-harvest kami ng 2 basket ni Loye. At naka-2 beses din bumalik si Loye para mag-harvest neto. At ito din kasi ang isa sa mga napakabilis maubos guys sa restaurant. Inihahalo kasi ni Loye sa iniluluto niyang mga karne para sa mga customers. Isa sa kinakatuwaan ko sa pagpunta dito sa backyard ay ang makita itong mga naggagandahang mga sunflowers guys. So look, ang lalaki ng kanilang mga flowers. At isa nga ito sa mga paboritong kutkutin ng mga Chinese habang nagkwekwentuhan. At ganito pala siya, yung mga seeds niya ay nasa mismong flowers pala siya. At look guys, ganito ang itsura niya. O, diba? Wow! Yan, first time ko makakita ng sunflower, ng totoong sunflower dito lang sa China, guys. Eto nga guys, bali napuno ko na itong basket ko at inaantay ko na lang si Loye. Nandun pa siya nag-harvest. Ayun.
Nag-harvest pa siya. Wow! It's a big squash. And this one. And then there is one more there too. Wow, it's so big. Okay, let's go. Ang laki guys ng kalabasa. It's so heavy. Okay. Ay, grabe. Ay, so bali uuwi na kami guys. Eto, napuno ko na ng beans. Si Loy naman kalahati lang, saka kumuha siya ng kalabasa. And then dito naman sa labas ng gate guys, ay ang mga tinanim nila Loy ay mga onions, and then ayan, sunflowers, and then mga mais din. Ayan. So, let's go Loy! Go, go, go! Ayan guys. Tignan nyo naman itong mga sunflowers. Oh. Ang lalaki ng mga bunga. Wow. Yeah. Dahil nabigatan ako sa aking kargada, binuhat ko nga gamit ang aking ulo. In this way kasi, mas komportable ako. At ito naman si Loy, Uncle, at saka si Lian, tuwang-tuwa. Parang first time makakita ng ganitong style sa pagbuhat. Nung bata kasi ako guys, yung iniigaban namin ng tubig ay medyo malayo-layo siya. So, ganito ang style ng pagbuhat namin para hindi namin masyado ma-feel yung bigat ng kargada namin. So, sanay na sanay talaga ako sa ganitong style. Ito lang guys for today's video. Thank you for watching. Goodbye!